Kwento ni Langgam at Tipaklong. Sa isang maliit na kagubatan, may isang masipag na langgam na nagngangalang Langgam. Araw-araw, kahit tirik ang araw, si Langgam ay walang sawang nag-iipon ng pagkain. Alam niya na darating ang tag-ulan at kailangan nilang maghanda para dito. Hindi lamang para sa sarili niyang kaligtasan ang iniisip ni Langgam, kundi para na rin sa buong kolonya ng mga langgam. Sa kanyang puso, alam ni Langgam na ang bawat butil ng pagkain na kanyang iniipon ay magsisilbing kaligtasan sa mga darating na araw. Habang si Langgam ay abala sa kanyang gawain, si Tipaklong naman ay masayang naglalaro at nag-aawit. Mahilig si Tipaklong sa musika at pagsasayaw at sa kanyang mata, walang dahilan para mag-alala tungkol sa hinaharap. Bakit ako mag-aabala? Napakaganda ng panahon. Oras na para mag-enjoy, sabi ni Tipaklong, habang siya ay tumatalon-talon at nag-aawit sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhay ay puno ng saya at kasiyahan at iniisip niya na hindi kailanman matatapos ang magandang panahon. Isang araw, nakita ni Langgam si Tipaklong na masayang nag-aawit. Siya ay lumapit at nagpaalala. Tipaklong, hindi ba't dapat ka ring maghanda para sa tag-ulan? Hindi pa laging maganda ang panahon. Kapag dumating ang ulan, paano ka makakakain? Ngunit tinawanan lamang siya ni Tipaklong at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Langgam. Marami pang panahon para maghahanda. Ngayon ay oras para magsaya." Sa kabila ng babala ni Langgam, nagpatuloy si Tipaklong sa kanyang walang alaalang pamumuhay, tinatamasa sa ang bawat sandali ng kasalukuyang araw. Habang patuloy si Langgam sa kanyang paghahanda, si Tipaklong naman ay patuloy na naglalaro at nag-aawit. Lumipas ang mga araw at hindi nagtagal, nagsimula nang makaramdam si Tipaklong ng kaunting pag-aalala. Tama kaya si Langgam? Dapat na ba akong maghanda? Ngunit sa tuwing naiisip niya ito, pinapawi niya ang kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng paglalaro at musika. Bukas na lang ako maghahanda, sabi ni Tipaklong sa kanyang sarili. Ngunit ang bukas ay palaging nakakalimutan. Di nagtagal, dumating ang tag-ulan. Ang dati maaraw at masayang kagubatan ay napuno ng ulan at hangin. Ang mga hayop ay naghahanap ng masisilungan at ang mga pagkain sa kagubatan ay unti-unting nawala. Si Langgam, na matagal nang naghahanda, ay ligtas sa loob ng kanyang tahanan kasama ang marami niyang naipon na pagkain. Samantalang si Tipaklong na walang naipon ay nagsimulang magutom at maghahanap ng pagkain. Sa gitna ng bagyo, naglakad si Tipaklong sa kagubatan, naghanap ng anumang makakain. Ang mga puno ay walang bunga. Ang lupa ay basa at malamig. Bakit hindi ko pinakinggan si Langgam? Tanong ni Tipaklong sa kanyang sarili. Habang siya'y naglalakad, naisip niyang lumapit kay Langgam upang humingi ng tulong. Sa kabila ng kanyang takot at hiya, siya'y naglakad patungo sa tahanan ng mga langgam. Sa wakas, nakarating si Tipaklong sa tahanan ni Langgam. Kumatok siya at humiling. "Langgam, pwede ba akong humingi ng tulong? Wala akong naipon na pagkain at hindi ko kayang maghahanap sa ganitong panahon." Tiningnan siya ni Langgam at kahit na alam niyang hindi siya pinakinggan ni Tipaklong noon, pinapasok niya ito sa kanyang tahanan. "Halika, Tipaklong, pumasok ka at magpahinga. Dito, ligtas ka at may pagkain para sa'yo," sabi ni Langgam. Pinapasok ni Langgam si Tipaklong sa kanyang tahanan at binigyan ng pagkain. Mahalaga ang kasiyahan, Tipaklong. Ngunit kailangan din nating maghanda para sa mga panahong mahirap. Ang kasiyahan ay mas masarap kapag alam mong ikaw ay handa at ligtas, sabi ni Langgam. Habang kumakain si Tipaklong, napagtanto niya ang kahalagahan ng aral ni Langgam. "Salamat, Langgam. Nangako ako na sa susunod, hindi ko nahahayaang dumating
ang ganitong panahon na wala akong paghahanda, sabi ni Tipaklong. Pagkatapos ng tag-ulan, bumalik ang init ng araw sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, si Tipaklong ay natuto na. Kasama ni Langgam, siya'y nagtipon ng pagkain at naghandang muli. Habang sila'y nagtatrabaho, si Tipaklong ay patuloy pa rin sa kanyang pag-aawit at paglalaro. Ngunit sa tuwing matatapos ang isang gawain, natutunan niya na ang balansing buhay, may kasiyahan at may kahandaan, ay ang susi sa tunay na kaligayahan. Mula noon, magkasama nang naghahanda sina Langgam at Tipaklong para sa anumang darating na panahon. Natutunan nila na ang buhay ay mas masaya